Okay, mapagpalang araw. Happy Lord's Day. Bakit Happy Lord's Day? Kasi nga po, araw ng linggo ngayon. Araw ng Panginoon Diyos. Sabi nga sa Biblia, 6 na araw sa iyo, yung isang araw sa akin. Yan po sinabi ng Diyos. Pero bago tayo tutuloy po, tayo muna ay mananalangin. Siyempre, salita ng Diyos ito, kailangan ng Diyos ang gagabay sa atin. Panginoon Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Minsan pa, samahan mo kami ng aming pagbubulay ng iyong salita dito po sa poemen ng Biblia ng mga pastor. Buksan ang puso at isip ng mga tao upang aming maunawaan ang iyong dalang minsay, sapagkat ikaw ang magmemensay sa aming kalagitnaan. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Yang Biblia po ay ginagamit para tayo tumino sa lahat ng bagay. Dito tayo titino. Unless ang tao hindi naniniwala sa Biblia. Okay lang yun. Ganun talaga kung hindi siya naniniwala. Pero kung mas lalo kung naniniwala ka, di mas lalong makinig ka. Kasi po, merong nakikinig na wala ang laman ng isip, lumilipad. Totoo yan. Kasi ako minsan naranasan ko na rin yun. Kung minsan absent-minded ako, pero nandun ako. Wala naman taong hindi nakakaranas ng ganon. Kaya ako sabihin na, ay ako hindi, ay, maniwala kayo. Hindi totoo yun. Kahit anong okasyon ang pupunta ng tao, sometimes inisip niya wala. Lalo na sa simbahan. Anong sinasabi ng tao? Matulog muna ako, sarap matulog dito. Ako rin nakakatulog ako sa simbahan ng araw. Ginagawa kong tulugan ng simbahan. Kasi masarap matulog sa simbahan. Kaya ako natutulog ng araw. Nung bata ako, kasi lagi din po ako na simbahan eh. Kaya ang mga nakakasama ko, yun nagtatrabaho sa simbahan. Kaya hindi naman yun ang paksa natin. Warm up lang yun. Ngayon, ang pagsimba ba? Tama. Yan. Tingnan natin ha. Opo. Pero mayroong pagsimbang mali. Okay? Okay ito ha. Tingnan natin yung pagsimbang mali ni Pablo. Marami kasing nagsisimba. Hindi ko sinasabing basa-basahin na lang natin. Ito ha. Chapter 10 ng Roma. 1. Mga kapatid, ang pinakananais ng puso ko at idalangin sa Diyos ay ang maligtas ang Israel. O yan ha. Ang verse 1, gusto kong maligtas yung mga Israelita. Tao yun, hindi bansa. Tao na nakatira sa Israel. Sa panahon ni Pablo. 2, sapagkat saksi ako. Yan ha. Pag sinabing saksi po, meron kang nakita. Limbawa, asuntuan sa korte. Kumuha ka ng testigos mo. Siyempre, i-cross ka ng abogado ng kalaban. Nakita mo ba? Nagnakaw siya. Kasi ikaw po yung testigo ng kalaban. Tanong, kailangan may nakita ka. Yan tanong, may nakita ba si Pablo? Meron. Kaya nagkukwento siya. Sapagkat saksi ako na sila'y masigasig at naging kalugod-lugod sa Diyos. Hindi nga lamang batay sa tamang kahalaman. Kita nyo? Ang gusto ng mga Israelita, maging kalugod-lugod sila sa Diyos. Pero, ano sabi ni Pablo? Mali ang pamamaraan ninyo. So, 3.
dahil hindi nila kinilala ang pamamaraan ng Diyos upang gawing matuwid ang tao na nagsikap silang gumawa ng sarili nilang pamamaraan. Kita nyo? Iba yung gusto ng Diyos, iba yung gusto mo, kaibigan. Tandaan nyo po yan. Alam nyo, pag lumalapit kayo sa Diyos, hindi naman kailangan pagandahan, pagwapuhan. Hindi ganun. Yung nabasa ko kahapon, ay napanood sa social media, yung pare. Sabi ng pare, bakit ninyo pinopost na nasa simbahan kayo? Oh, siyempre, bakit nila pinopost? Ibig lang sabihin, nagsisimba kayo, nagte-text kayo. Nagsisimba ka kuno, pero nagse-cellphone ka. Oh, di ba mali na yon? Hindi siya nakakonsentrate Kaya may mga simbahan po, bago tayo magsimba, lahat na cellphone nyo, ilagay nyo dito sa kahon. Para walang makapag-cellphone. Oh. Kita nyo? Pari po yun, napanood ko kahapon sa social media. Dito sa talatang ginabasa natin, itong mga taong Israelita, ang gusto nila malugod ang Diyos sa kanila. Pero sa pamamaraan na gusto nila, hindi yung pamamaraan na gusto ng Diyos. Siyempre, pag nagsasamba ka sa Diyos, nagsisimba ka sa Diyos, ang sundin mo yung batas ng Diyos. Hindi yung batas ng tao. Tingnan nyo po, ng panahon na nangangaral si Jesus, may kausap siya. Oh, anong sinabi niya sa mga taong kausap niya? Ganito po ang sinasabi ni San Marcos. Ito. Dito po sa libro ng San Marcos, chapter 7, verse 6. Oh. Sinagot sila ni Jesus, mga mapagkunwari. Yan. Kita nyo ang entrada? Mapagkunwari. Yan nga po, nagsisimba nga, pakunwari lang. Nagsasalita, nagsesermon si Father, o cellphone, tik, 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 tik. O diba? Tapos ipopos mo. Pinagmayabang mo, nagsimba ka. Pero nung ginagawa mo, tik, 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 ka. Kasi nakita yung post mo eh. Kasi sa pag nangyayari. Oh. Kaya sabi ng pare, patayin mo na cellphone nyo. Hindi ba? Kung hindi ka nag-post, hindi na nalalaman. Dapat nagsisimba ka, tik, 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 tik lang ginagawa mo. Kaya sabi niya, mga pakunwari. Kaya iwasan po natin yung pagkukunwari. Kung talagang gusto nating maglingkod sa Diyos, gawin na po natin yung totoo. Total naman, ang Diyos ay totoo eh. O hindi ba? Pumasok ka sa simbahan, kahakita-kita ang itsura mo. O kaya tuloy yung mga, ibawa, lalaki ka, babae ka, nagkakademonyoan na. Nasa loob na simbahan, demonyo ka na. Kasi ngayon, dating mo, kaibigan. Hindi po ganun eh. Kaya meron nga nakalagay, ganito ang tamang pananamit. Ito yung maling pananamit. Meron nakalagay ng ganyan eh. Diyan sa San Pablo, itong bago simbahan sa malaki. Nakalagay ito no. Pero ano na kasi mga Dapat sundin po natin yun. ng nagsisimba. Kaya kumisan ang sabi ng ibang mga born again, tignan mo yung mga yan. O kita nyo? Napipintasan ng Diyos sa inyo eh. Pag magsisimba kayo, yung huwag namang kahakit-hakit ang dating. Hindi man po tayo makabihis ng tamang bisa. Pero sigarilyo niya naman, hindi ka demonyohan ang dating. Kasi yung nangyayaring ganyan, kayo pa yung mismo nagdadala sa kapwa-tao ninyo. Saan? Sa kademonyohan. Seryosong gano'n. Pagkataon, ay, ganda. Wala na, patay na. Di ba gano'n? Kaya, merong mga taong ganyan.
Kaya sabi ni Kristo, mga mapagkunwari. So, ano yung pagkunwari? Balat kayo. O pagkatapos lumabas ka, kala mo banal na banal ka. O biglang dumating yung kaaway mo, nagburang kayong dalawa. Wasak ang Diyos sa'yo. Kailangan pag naglilingkod po tayo sa Diyos, mabait tayo. Wala na pong higit pa sa bait eh. Alam niyo si Job, nung panahon ni Job, ito ang kausap ng Diyos si Satanas. Ang dinidipesa niya si Job. Tignan niyo po si Job kung anong klaseng tao. Sana maging ganito tayo. Ano? Tignan natin yung kasaysayan ni Job. Ito. Dito sa chapter 1. Meron akong babasahin dito. Ay babasahin. Sa libro ng Job 1, 8. Ito. Napansin mo ba ang lingkod kong si Job? Kita nyo? Ang kausap ni Jesus, si Satanas. O, itaas natin para makita kung si Satanas na. 6. Dumating ang araw ng mga anak ng Diyos ay umarap kay Yahweh at naroon din si Satanas. Kita nyo? Sa langit ito. Itong eksenang ito. Tinanong ni Yahweh si Satanas, ano ba ang pinagkakaabalahan mo ngayon? Oh, okay. Ang sabi ni Satanas, nagpabalik-balik ako sa lahat ng sulok ng daigdig, sagot ni Satanas. Ito yung ginawa ni Satanas. Sa langit, anong sabi niya? Pabalik-balik. Nililibot ang buong daigdig. Pumupunta siya sa mga simbahan. Bumubulong siya ron sa mga nagsisimba. Di ba? Yan po ang nangyayari. Yan ang ginagawa ni Satanas. Ayaw niyang ang mga tao makalapit sa Diyos. Kaya sa simbahan pa lang umaatake na siya. O kasi simba mo lang, nakasalubong mo yung kaaway mo, nagmura na kayo. Diba? Sabi ni Satanas, tama yan. Tungtuwa si Satanas. Galing ka sa simbahan, makikita ng tao yan, pala simba ka pa. Pero ang totoo niyan, barkada naman tayo eh. Mag-ingat po tayo. Kasi po ang tao, ang mata nakatingin sa kapwa-tao. Ang tinitingnan ng mata ng tao, yung mali ng tao. O tingnan mo yan. Nagba-Bible study pa yan. Pero tingnan mo, walang niya. Hindi ba ganyan ang tao? Marami ko karanasan sa ganyan. Kaya kung minsan alam niyo po, kahit na gusto mong depensahan, nahihirapan ka dumipensa eh. Kaya sinasabi ko, sana magpakabait naman kayo. Ha? Ano ba yung kanta? Gusto ko bumait? Hindi ko magawa. Gusto kong umutot. Okay. Ba't napunta tayo doon? Tuloy natin. Kung tayo ko papaubos eh. Balikan natin si Satanas at ang Diyos. Ito kay Job naman. Napasin mo ba ang lingkod kong si Job? Anong tawag ng Diyos? Lingkod ko. Kita nyo? Ang laki ng parangal ng Diyos kay Job. Lingkod ko. Bakit po lingkod ng Diyos si Job? Ito. Tuloy natin. Napansin mo ba ang lingkod kong si Job? Tanong ni Yahweh. Wala siyang katulad sa daigdig. Kita nyo? Sa panahon niya yun, wala siyang katulad. Sino nagsabi? Ang Diyos. Bakit? Alam ng Diyos ang galaw ng tao noon eh. Kasi siya po may gawa ng tao. Kaya galaw ng tao, alam ng Diyos. Pati yung galaw ni Job. Kaya sabi niya, walang katulad. Okay. Wala siyang katulad sa daigdig. Mabuti siyang tao. Oh. Tingnan niyo po, kung iparangalan ng Diyos si Job, ganon-ganon na lang. Oh. Mabuting tao.
Dito sa lupa nga, kung minsan nanay mo, tatay mo, hindi niya masabing mabuti kang anak eh. Ikukwento ka pa sa kabila. Ayan po, yung mga takatak ng nanay, yung Armalite, Armalite. pagkatapos ang binibenta niya, anak niya. Di ba? Oh. Pero ang Diyos hindi eh. Mabuti siyang tao, ang lingkod ko. Bakit siya mabuti? Sumasamba sa akin. Oh. Kaya dapat pag sumasamba ka, mabuti kang tao. Hindi eh. Diba, yung sinasabi ko, totoo yun, nangyayari yun. Oh, sumasamba sa akin at ito na. Umiiwas sa masamang gawain, dugtong paniyawi. Umiiwas. Ibig sabihin, mahal niyang Diyos. Pinaglilingkuran niyang may katapatan ng Diyos. Ayaw niyang mapintasan ng Diyos sa pamamagitan niya. Iwas na iwas si Job sa kanyang panahon. Alam niyo po, itong kasaysayan ni Job, sinyales ni Satanas ang Diyos. Isipin mo, itong demonyong ito, sinyales niya ang Diyos. Sabi ng Satanas, kaya naman ganyan yan, lahat ng hawakan ng kanyang kamay, pinagpapala mo. Sige, wag mo nga siyang pagpalain. Kung ganyan pa rin ang pakikitungo sa iyo, sabi ni Satanas. So, inaccept ng Diyos ang challenge ni Satanas. Sige, challenge accepted. Pero, wag mo lang papatayin si Job. Sa panahon na yan, ang pinakamayaman sa daigdig na yon, walang iba kundi si Job, kasi nga pinagpapala siya ng Diyos. Ang ginawa ni Satanas, lahat ng anak niya pinatay. Lahat ng ari-arian ni Job, winasak, sinira. Wala na natira. Nilagyan pa si Job ng sakit. Alam niyo po ba yung sakit? Mula bumbunan hanggang talampakan, nagnanaknak ang buong katawan ni Job. Tumutulo yung mga katas. Yung mga nana. Makati yun. Natutulog si Job sa basura. Ang pinangkakabot niya doon sa mga sugat niya na nilagay ni Satanas, nagbabasag siya ng paso. Yun ang pinangkakamot niya, lumalabas ang mga katas ng kanyang katawan sa sugat na nilagay ni Satanas. Pero ganun pa rin ang ginawa ni Satanas. Hindi pa rin nagbago si Job. Hindi niya sinisi ang Diyos. Kaya sabi ng kanyang kaibigan, Job, magbago ka na. Takwil mo na ang Diyos mo. Hayat, tignan mo yung sarili mo. Natutulog ka sa basuran. Pero sabi niyo, wala, nagkakamali kayo mga kaibigan. Indahin. Ito, napakaganda. Yung wakas ng buhay ni Job, bago magwakas. Sa chapter 42, yung uling talata ng Biblia kay Job, ayan. Ang kabuhayan ni Job ay binalik ni Yahweh sa dati. Nang ipanalangin nito ang tatlong kaibigan. Kung hindi po pinag-pray itong tatlong kaibigan na loko-loko, sabi ng Diyos, pag hindi po pinag-pray, papatayin ko sila, sabi ng Diyos. Kasi nga, masyado na sila. Kung yapakan nila si Job, ayaw ng Diyos yun. Lingkod niya, kukutsayin mo. Kaya sabi ng Diyos, ipag-pray mo yan. Pag hindi po pinag-pray yan, papatayin ko sila. So, anong ginawa niya? Pinag-pray. Kaya hindi po sila namatay. Kaya ito nakalagay. Kasi, chapter 42 na, kung iisa-isay natin ito, sa isang taon tayo matatapos. Kaya yung binlip ko na lang po, yung kwento nila. Kaya pumunta na tayo sa ending.
Ang kabuhayan ni Job ibinalik ni Yahweh sa dati nang ipanalangin nito ang tatlong kaibigan. At dinoble pa ni Yahweh ang kayamanan ni Job. Oh. 11. Lahat ng kapatid nito, mga kamag-anak at kakilala ay dumalaw sa kanya at nagsalo-salo sila. Bawat isa ay nagiramay sa nangyari sa kanya at nagbigay ng salapi at singsing na ginto. 12. Ang mga huling araw ni Job ay higit na pinagpala ni Yahweh. Pinagpala na siya nung una na winasak ni Satanas. Ngayon, masigit pa niyang pinagpala. Oh. Binigyan niya ito ng 14,000 tupa. O, gaano karami yun? 6,000 kamelyo, 2,000 baka, at 1,000 hinahing asno. Nagkaroon si Job ng 7 anak na lalaki at anak na babae. Ang ngalan ng mga babae ay Emima, Kesya, Keremapuk. Ang mga anak na babae ni Job, ang pinakamaganda sa buong lupain. Kita nyo? May maganda, pero sila po yung pinakamaganda sa panahon nila. Bakit? Galing sa Diyos yun eh. Pinamanan din niya ang mga ito tulad ng anak na lalaki. Si Job ay nabuhay pa ng 140 taon. 140 years ang buhay ni Job. Inabutan pa siya ng kanyang mga apo sa ikapat na saling lahi for generation. Yung mga hapo niya. Matandang-matanda na siya nang mamatay. Pag sinabing matandang-matanda na, yung halos hindi na nakaugalapay. Kaya pag totoo, paglilingkod mo sa Diyos, kaibigan, nagsisimba ka, gawin mo ng totoo. Pero kung nagsisimba ka lang, kagaya ka ng mga lahi ng Israelita, na sinabi niya, ay mapagkunwari kayo. Wala kang matatamang pagpapala. Gayay natin si Job, naging tapat po sa paglilingkod sa Diyos. Umate kayo ng mga o sabihin na, misa o pagsimba. Gawin niyo na pong makatotohanan. Kasi po, yan nga, yung mga tao, ano sabi ni Pablo? Saksi ako sa kanila. Kasi nakikita ni Pablo na religious person sila, gusto nilang maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, pero ano naman ang ginagawa nila? Yung gusto nila, yun ang ginagawa, hindi ang gusto ng Diyos ang ginagawa nila. Meron na palang ganun ng araw. Lalo na ngayon sa panahon natin. O, di ba? Kaya tandaan niyo po, wag po natin silang tularan na balat kayo. Pag naglingkod po tayo sa Diyos, gawin na po totoo. Yung totoo na. Total na Diyos naman totoo eh. Sinabi ko nga po sa inyo, unless na hindi naman kayo naniniwala sa Diyos, wala namang problema. Pero kung naniniwala kayo, mas lalo po kayo magpakatapat. Ganyan lang po, no? Tayong mga tao po, kasi nasa lupa pa tayo. At hindi natin alam kung minsan yung katabi natin si Satanas pala yan. Nabasa natin eh. Anong ginagawa ni Satanas? Akyat manaog. Lumilibot. Baka malay nyo, nalibutan kayo. Kaya sabi sinasabi ko, tignan mo nga yung katabi mo. Baka si Satanas na. Yeah, bakit? Pa, hindi natin maano yan eh. Hindi natin Siyempre, hindi natin nakikita si Satanas. Kita tayo ni Satanas. Kaya, lagi po natin tatandaan. Ibibigay na rin lang natin ang buhay natin sa Diyos. Gawin na po natin yung nakalulugod talaga sa Diyos. Alin? Yung
ayusin natin ang buhay natin para sa Diyos. Ano po, lagi niyong tatandaan niya. Lilipas po ang ating pagkatao. Sana, bago man lang lumipas ang pagkatao natin dito sa babaw ng mundo, masasabi ng Diyos, mabuting tao ka, kagaya ni Job. Ano po, sana dumating ang panahon na gano'n. Ang Diyos ang magtataas sa iyo. Sige po, hanggang dito na lamang ang ating magtindi Bible study. Nandito po tayo sa, ano bang street ito? Trinidad po. Ha? Ito po kasama natin sa Bible study. Ito meron po silang tindahan. Pinagbigyan po tayo. Diyos po napapurihan sa ginawa natin. Andiyan si Brother Marlon ang kinasangkapan ng Diyos kasi siya nagsabi sa akin kahapon. Hindi ko naman alam. Buti mayroong Brother Marlon na nakausap ko. Tingnan nyo naman kung gaano kagwapo yan. Ito po yung Trinidad Street na po ito. Trinidad. Hanggang sa kabila. Trinidad po yan. No? Sana meron po kayo natutunan sa munting video. No? Gumagamit po tayo ng Biblia. O amen, ang Biblia ng mga pastor. Sana, yun lang pong masasabi ko, yung kung maglingkod po tayo sa Diyos, pagtapatan na natin ang Diyos. Huwag natin gawing biro-biro ang Diyos kasi ang Diyos totoo. Kaya hindi natin siya dapat biruhin. Ano po? Magtapat na po tayo sa Kanya. Kasi in the end, kung sino nagtanim, siya rin ang makikinabang. God bless us all. Ito po inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Minsan pa, maraming salamat po, Panginoon Diyos, sa ngalan ni Jesus. Amen. Bye-bye.